Blessed morning everyone! So, after 3 days mula sa paggawa ng aking azola pan, gayon po ang aking first harvest na ipapakain ko po sa aking mga sisiw. 2 weeks old pa lang po sila pero magana na po silang kumain ng azola. So, before po natin ipapakain ng azola sa ating mga alaga, kailangan po nating hugasan ng 2 beses ang ating azola. Ayan, nilagyan ko po ng kaunting feeds na Integra 1. Then, haluin lang po natin ng mabuti. Kailangan po natin ng sipag at tiyaga para makatipid po tayo sa patuka. Ayan, at naghanda na rin po ako ng tubig na kanilang inumin. Sa umaga po, ang hinahalo ko po sa kanilang tubig ay probiotic na gawa po sa organic. At naglalagay din po ako ng kaunting cherry fir para sa growth factor ng aking mga alaga. Sa susunod ko pong vlog, ipapakita ko po kung paano gumawa ng DIY probiotic. So, bakit po ako nagbibigay ng probiotic? So, para po lumakas ang kanilang immune system at di po sila madaling sipunin, lalo na't sa panahon po ngayon lagi umuulan at malamig. Ang lalakas po nilang kumain, nakakatuwang tingnan. Napakagandang alternative feeds po ang azola kasi ang azola ay may high content of proteins, essential amino acid, vitamin A, vitamin B, and beta-carotene. So maliban sa nakakatipid po tayo sa pagkain, tinutulungan pa po na mapabilis na lumaki ang ating mga alaga. Ang azola po, pwede din pong alternative feeds sa inyong mga alagang pato, pabo at baboy. So sa mga tamad naman pong maggawa ng azola pan at mag-alaga ng azola, pwede naman po kayong bumili, mag-message lang po kayo sa akin. Para po sa nagbabalak na mag-alaga ng chicken heritage or free-range chicken, para may mga tips na po kayo kung paano po mag-alaga ng mga sisiw at para masubaybayan nyo po ang paglaki ng aking mga alagang manok, huwag nyo pong kalimutan i-subscribe ang aking YouTube channel, paki-like and share at i-follow po ang aking Facebook page, ang Talehas Backyard. Yan lang po at God bless everyone.